mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Sabi po sa Jeremiah 33 verse 3, tumawag kayo sa akin at kayo'y aking tutugunin at ipapakita ko sa inyo ang kamangha-manghang bagay. At ngayon pong oras na ito ay tayo po ay tatawag sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating panalangin. Samahan niyo po ako sa oras na ito. Pwede ho bang sa pagkakataong ito, muli po tayo ay yumuko, pumikit, at ating pong itaas ang ating mangkanang kamay. Sa pagkakataong pong ito, damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Damhin po natin ang yakap niya sa bawat isa sa atin. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa araw na ito, Panginoon. Espesyal na araw kung saan muli po namin i-celebrate ang ika-16 na selebrasyon ng Blessing in the Word Community Church. Aming Ama, sa pagkakataon pong ito, muli po namin itinataas sa iyo ang bawat isa. Wala man kami, Panginoon, hindi man kami sama-sama sa ginaganap naming domestic church, nakatunghay po kayo sa bawat isa sa amin. Panginoon, hayaan niyo po na ang iyong anak na magbabahagi ng iyong salita, ibaba niyo po ang iyong kapangyarihan at naniniwala po kami na ang mga salitang maririnig namin sa araw na ito, meron mang sa aming takot, meron mang kaming pag-aalala, meron mang kaming pinagdadaanan sa pagkakataong ito, Panginoon. Kapag narinig namin ang iyong salita, magkakaroon kami ng kagaanan, ng kalutasan sa aming mga pinagdadaanan. Salamat po, Panginoon, maging sa aming pag-aawitan. Muli po ay ikaw ang maparangalan. Panginoon, maraming salamat po. Itay na talaga po namin ang araw na ito, ang bawat gagawin namin. Salamat po at muli po namin ibinabalik sa iyo ang lahat ng kapurihan, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Lord, sasamahan niyo po kami sa aming pag-awit. Palakpak natin ang ating kamay sa ating Diyos. Kami
sabay-sabay nagdadala sa landak ng papuring ito. Sabay-sabay nagdadala sa sayaw at papuri sa'yo. Sabay-sabay! Sabay-sabay nagdadala sa landak ng papuring ito. Sabay-sabay nagdadala sa sayaw at papuri sa'yo. Kamang-kamang pag-ibig ng pastawid sa aming tubos. Di karapat-dapat pagpalangin, ngunit biyaya mo'y niluhos. Kamang-kamang pag-ibig ng pastawid kami, di na ako lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Yes, Lord. Ang aming itatanghal sa aming mga buhay, walang iba kundi ang tunay at tapat na Diyos. Yes, Jesus. Mataas na palakpak para sa ating Diyos. Yes, Lord. Yes, Jesus. Patuloy natin ang wika ng ating Panginoon. Yes, Lord. Alam natin na sa bawat araw ng ating mga buhay, patuloy na nandiyan ang Diyos para tayo itupayan. Kapatid, never tayong iniwan ng ating Panginoon. Yes, Jesus. So, aawit tayo muli sa ating Diyos. Yes, Lord. Sa bawat pagising ko, ay handa ng umaga. Pinapawal ang problema, lahat ang ito'y dinedema. Hanggang sa pagsapit ng gabi, ikaw pa rin nasa aking labi. Sa bawat oras minamasdan, pag-ibig mo walang hanggan. Oh, Jesus, nilagyan mo ng kulay ang buhay ko. Buhay na walang halaga, ngunit dahil sa'yo ngayon ay maligaya. Ika'y aking tanaw sa dilim, sa'yo'y wala nang nahihiling. Paikot-ikot man ang mundo, puso ko'y laging sa'yo. Sa bawat pagising ko, ay ganda ng umaga. Pinapawal ang problema, lahat ng ito'y dinedema. Hanggang sa pagsapit ng gabi, ikaw pa rin ang sa aking gabi. Sa bawat oras minamasdan, pag-ibig mo walang hanggan. Oh, Jesus, nilagyan mo
ay nasa inyo. Bagamat may mga pagsubok na dumadating sa aming mga buhay, alam po namin na you are always there and that you will never leave us nor forsake us. In this moment, I want everybody to just feel the love, feel the presence, feel the embrace of our God that is true in everything. Ang Diyos natin na hindi nagpabaya, ang Diyos natin na patuloy na lumalapit sa bawat isa. Yes, Lord, yes, Jesus. We love you, Jesus. We thank you, Lord. Yes, Ikaw ang aming pag-asa. Yes. Jesus, Jesus. And my soul is anchored in you. My resting place is in your name, forever safe. Yes, Lord. Oh, I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Yes,
everything. We can find it with our Lord Jesus. He is everything. Yes, Lord. You are our everything, Lord God. Jesus. You are never far away. You're always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away. You're always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever. Let us fill this house with praise and worship to our God. Yes, Jesus, you're always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and you are found forever. Once more. You are never far away. You're always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. Oh, I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is yes, Jesus. With you, my resting place is in your name, forever safe. Yes, Lord, forever safe. Oh, Jesus, Lord, forever safe. Yes, Jesus, hallelujah, Lord. Yes, Lord God. We thank you, Lord. We bless your name. We glorify you for everything that you have done for us. We know that you are always there for us, Lord God. Yes, Lord. We give you the praise, the highest praise, and the glory for our King of Kings, for our great Lord, no other than Jesus Christ. Let us give our Lord the best clap offering that we can give. Yes, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Isang mapagpalang araw mga ka-blessing at higit sa lahat, happy anniversary po sa ating lahat. Tayo po ay maghahawak-hawak ng mga kamay na ang bawat isa ay mayroong kakapit. At sa bilang pong 3, sabay-sabay po nating babanggitin yung ating pangako bilang magkakapatid sa ating Panginoon. Naniniwala po ako na kahit magkakalayo po tayo ng tahanan ngayon, sa mga kamay po na yan, na magkakahawak ngayon, dumadaloy po ang banal na espiritu ng ating Panginoon. Kaya po sa bilang po 3, 1, 2, 3. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat
ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Napakaganda ng ating tema sa taong ito at ito ay hope o pag-asa. At nais nating bigyan ng diin ngayong pagdiriwang na ito na si Jesus ang ating pag-asa. Napakahalaga ng pag-asa sapagkat ang pag-asa ay paniniwala na maaayos ang mga pangyayari kahit na mukhang imposible. Kung may problema tayo, kahit meron tayong mga alalahanin, alam nating merong solusyon dahil may pag-asa. Kung tayo rin may pag-asa, tayo ay nagiging kalmado, payapa sa gitna ng mga masamang pangyayari. Kahit na marami tayong hinaharap na problema, alalahanin, at mga palaisipan sa buhay, meron tayong kapayapaan dahil may pag-asa. Kung tayo rin may pag-asa, ito ay nagpapaalaala sa atin na nalagpasan na natin ang mga mahirap na pinagdadaanan. At dahil dito, kaakibat o kasama, kakambal ng pananampalataya, ang pag-asa ang magdadala sa atin upang tayo ay maniwala na ang imposible ay pwedeng maging posible. That God is the God of the impossible at itidala ng ating pag-asa. Ang katanungan natin ay bakit si Jesus ang ating pag-asa? 2,700 years ago, ang propeta Isaiah ay nagbigay ng mensahe ng tungkol sa pag-asa sa bansang Israel. Ito'y hango natin sa Isaiah chapter 9 verses 1 to 7. Sinabi sa verse 1, "Ngunit napawi na ang dilim sa bayang matagal nang namimighati." Ang bansang Israel ay nasakop ng ibang bansa. Ang bansang Israel ay nabubuhay sa kadiliman at pagkatakot. Subalit ang sinabi ng Panginoon sa kanila, ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman, sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. Bagaman sila ay merong kahirapan, nandun ang pangako ng Diyos. Sa talatang 3, pinasigla mo ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Nagagalak sila na parang panahon ng anihan at parang sa mga taong naghahati-hati sa nasamsam na kayamanan. Nandun ang kanilang pagdiriwang parang sa panahon ng anihan na pagdiriwang sa panahon ng tagumpay. Kaya meron silang pag-asa. Anong dahilan? At meron po silang magandang hinaharap at magandang katiyakan na magiging maayos ang pangyayari sa kanilang buhay. Na bagaman may kahirapan, bagaman may kadiliman, bagaman sila'y lumalakad sa lilim ng kamatayan, alam nating meron silang magandang pag-asa. Talatang 6 ay sinabi po ang dahilan kung bakit may pag-asa. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya'y tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. 5 katangian ni Jesus ang nagbibigay ng pag-asa. At nais nating isa-isahin ang 5 katangian ito. Gagamitin natin ang acrostic Jesus, H-E-S-U-S, upang ating tingnan ang 5 katangian ng ating Panginoon Jesucristo kung bakit tayo ngayon ay may pag-asa. Unang-una, letter H, siya ang haring tagapamahala. Sinabi sa talatang 6, ibibigay sa kanya ang pamamahala. Hindi po kung sino nakaupo sa Malacanang, sa Kongreso, sa Senado o sa Korte Suprema nakasalalay ang kinabukasan at katiwasayan ng ating bayan. Ang atin pong katiyakan na maganda ang ating kinabukasan ay si Jesus ang siyang namamahala. Si Jesus ang siyang nagtataguyod at siyang pumapatnubay at siyang may hawak ng lahat ng pangyayari sa ating kapaligiran. Sinabi sa Hebreo 1:3, nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos at kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Napakaganda ng pangakong sinabi na si Jesus
ang nag-iingat, nagsusustento. He holds the universe by the word of His power. Siya ang haring tagapamahala. Siya po ang may control ng pangyayari sa buong sanlibutan. Sinabi po sa Colosas 1:17, siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Kapatid, hawak ni Jesus ang lahat ng nangyayari sa ating buhay. Hawak ni Jesus ang lahat ng nangyayari sa buong sansinukob. At kung hawak niya ang buong sansinukob, ano pa yung iyong problema? Ano pa yung ating mga alalahanin? Ano pa yung mga pas-aning hinaharap natin? Meron mang COVID at meron mang paghihirap, alam nating si Jesus ang siyang naghahari. Siya ang namamahala. Hawak niya ang buong sanlibutan. Hawak niya ang iyong problema. Hawak niya ang iyong mga alalahanin. Yung awit ni Scott Wesley Brown, He will carry you through. Sinabi niyang, there is no problem so big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark that God cannot calm it. There is no sorrow so deep that God cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know my brother, my sister, na yung iyong mga problema, He will carry you through. Lumapit tayo kay Jesus. Siya ang may hawak ng lahat. Siya ang hari na tagapamahala. Ang pangalawang katangian ni Jesus, siya ang epektibong tagapayo. Tatawagin siyang kamanghamanghang tagapayo. Ngayon, bakit siya tinawag na kamanghamanghang tagapayo o epektibong tagapayo? Sa Hebreo 4:15 hanggang 16, ay meron tayong makikitang ilang katangian ni Jesus upang siya nga ay naging tunay na kahangahangang tagapayo o epektibong tagapayo. Ang ating pinakapunong pari o saserdoting ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailan may hindi siya nagkasala. Ano po ang mga katangian ng tagapayo? Unang-una, ang tagapayo ay dapat nakakaunawa. Yung nadadama, yung ating nadadama. Yung nakikidalamhati o nakikidama ng ating damdamin, ng ating kalagayan. At si Jesus ay nakakaunawa at nakakadama sapagkat naging tao po siya, nagkatawang tao. Naranasan niya ang lahat ng mga pagsubok na maaring dalhin sa kanya ni Satanas. Siya po ay iniwan ng kanyang mga kaibigan. Siya po ay nagkaroon ng kahirapan. Siya ay nagkaroon ng mga pag-uusig. Subalit sa lahat ng ito, napagtagumpayan niya, naiintindihan niya ang ating mga nararanasan, nakakaunawa siya. Pangalawang katangian ni Jesus, siya ay nakakatulong. Posible nga meron kang tagapayo na nakakaunawa, pero hanggang iyakan na lang tayo, walang mangyayari yon. Kinakailangan siya ay nakakatulong, kaya niyang magbigay ng solusyon. At si Jesus bilang Diyos ay merong kapangyarihan at kakayahang magbigay ng tulong, magbigay ng solusyon sa ating mga problema. Pwede nga siya nakakaunawa, nakakatulong, magaling. Pero kung kailangan mong maghintay ng 1 buwan o kaya 2 buwan bago mo siya makausap, ay may problema ang ating tagapayong yan. Kaya't kinakailangan natin ang tagapayo na maaring lapitan sa panahon ng pangangailangan. Siya ay naaabot. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Si Jesus ay handang tumulong sa iyo sa panahon ng ating pangangailangan. Lumapit tayo sa Kanya. Doon nga sa awit ni Ralph Carmichael, reach out to Jesus. Sinabi niya, is your burden heavy as you bear it all alone? Does the road you travel harbor dangers yet unknown? Are you growing weary in the struggle of it all? Jesus will help you when on His name you call. Ang sabi niya sa chorus, He is always there, hearing every prayer, faithful and true. Walking by our side, in His love will hide all the day through. When you get discouraged, just remember what to do. Reach out to Jesus.
He's reaching out to you. Kapatid, si Jesus ay laging handang tumulong sa iyo. Nauunawaan niya tayo. Siya ay merong kakayahang magbigay ng solusyon at lagi siyang handang tumulong sa atin. Ang pangatlong katangian ni Jesus kung bakit siya ang nagbibigay ng pag-asa at buhay na pag-asa, siya ay Diyos. Tatawagin ang kanyang pangalang makapangyarihang Diyos. Bagaman nagkatawang tao si Jesus, bagaman siya'y naparito sa lupa at namuhay kasama ng mga tao sa kanyang kapaligiran, hindi ibig sabihin nawala na ang kanyang pagka-Diyos. Colosas 1:19, sinabi ng salita ng Diyos, sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. Bagaman si Jesus nagkatawang tao, siya po ay patuloy na nagpakita ng kanyang kapangyarihan bilang Diyos. Kung kaya't napapalaya niya ang inaalihan ng masamang espiritu. Ang mga may sakit ay kanyang napapagaling. Ilang libong tao pinakain niya ng 5 tinapay at 2 isda at may labis pa. Dahil may kababalaghan siyang nakagawa dahil siya ay Diyos. Bagaman siya ay nagkatawang tao, siya ay Diyos. Sinabi niya sa John chapter 10 verse 30, Ako at ang Ama ay iisa. Si Jesus ay Diyos, kaya't dapat tayong magtiwala, kumilala sa Kanya. Ano man ang ating pasanin, alaman ang ating alalahanin, makalalapit tayo sa Kanya, meron tayong buhay na pag-asa, sapagkat si Jesus, siya ay Diyos. Ang pang-apat na katangian ni Jesus, letter U, siya ay ulirang Ama. Tatawagin ang kanyang pangalang walang hanggang Ama. Ibig sabihin, tatay, ama, nagbibigay ng pangangailangan, proteksyon, gabay sa kanyang mga anak at sa kanyang mga nasasakupan at pinangungunahan. Mahalaga na ating kilalanin na si Jesus ang ating ulirang Ama. Marahil yung iba sa atin ay wala ng ama, o kaya naman meron tayong ama, subalit hindi naman maaasahan, o kaya naman ay hindi maayos ang pamamalakad at pangunguna sa atin, tayo'y lumapit kay Jesus. Galing po ako sa maliit na pamilya. 14 lang naman kami magkakapatid. Salamat na lang po at hindi sila tumigil ang aking mga magulang sa 12 anak. Dahil kung tumigil sa 12, wala ako ngayon dito. Pang-13 ako sa aming magkakapatid. Habang buhay si tatay, maayos ang aming buhay. Masagana kami. Pero nung ako'y 9 na taong gulang, namatay ang aking tatay. Malungkot po. Simula nun, naghirap po kami. Nagpalipat-lipat ako ng eskwela, taon-taon. Hindi ako dahil natatanggal o kaya nagiging problem student o nakikick out. Hindi po yon. Kundi kung merong nakatatag ng kapatid, kamag-anak na magpapaaral sa akin ng 1 taon, doon ako pupunta. Kaya dumating sa pagkakataon na sabi ko sa nanay ko, Nay, sawa na ako, palipat-lipat ng eskwela, bago na naman yung aking mga kaklase at ako'y nahihirapan. Nais ko na pong tumigil mag-aral at tutulong na lang ako magtrabaho para makatulong sa inyong pangangailangan at pagtuntos sa pamilya. Sabi ng nanay ko, anak, huwag kang subuko. May magandang plano ang Diyos sa iyo. Alam niyo po, mahalaga ng mga magulang, magbigay tayo ng magandang pananaw sa ating mga anak. Ang ginawa ng nanay, isinama po niya ako sa isang gawain at doon may nakilala akong panibagong tatay. No. Hindi na po nag-asawang nanay ko. Walang papatol sa balo, 14 ang anak. Kundi sa pagkakataong yon, narinig ko ang isang tagapagsalita na nagsasabi na si Jesus, siya ang makapangyarihang Diyos, siya ang kahangahangang tagapayo, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Nung marinig ko, sabi ko, kailangan ko yung walang hanggang Amang yun. Yung hindi namamatay na Ama. Yung Ama na laging kasama. Sa tulong ng aking nanay, pumunta po ako sa harapan at tinanggap ko si Jesus bilang aking walang hanggang Ama. At simula nun, nakita ko kanyang patnubay, gabay, pangunguna sa akin. Mahalagang kumilala po tayo kay Jesus bilang ating ulirang Ama. Siya ang ating lapitan at siyang magbibigay sa atin ng buhay na pag-asa. Ang panghuli at panlimang katangian ni Jesus, letter S, siya po ang saligan ng kapayapaan. Tatawagin ang kanyang pangalang prinsipe ng kapayapaan. Ibig pong sabihin, siya ang nagbibigay ng kapayapaan. Sa panong paraan, unang-una, nagbigay po siya ng kapayapaan sa ating kaugnayan sa ating Diyos.
Roma 5:1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Meron na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Nandun po, pinatawad ng ating kasalanan, nagkaroon tayo ng kaugnayan sa Diyos, nanumbalik tayo sa Kanya, at nagkaroon ng kapayapaan sa Diyos dahil kay Jesus. Pangalawang kapayapaang binigay ng Diyos ay kapayapaan sa kapwa. Efeso 2:14, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at mga Hintil sa pamamagitan ng kanyang katawan. Giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Doon po sa templo sa Jerusalem, bago po ito nasira, ay kung ikay aakyat, meron pong tinatawag na Court of the People o ng mga Hudyo, na ang mga Hudyo lamang ang pwedeng pumasok doon. Tapos, meron pong pader, tapos bababa ka ng 14 steps, at doon sa pader na yun, nakalagay doon, kamatayan ang sinumang lalampas dito. Ibig pong sabihin, yung mga hintil, nandun lang po sila sa baba. Hindi sila pwedeng pumasok doon, lampas doon sa pader, at meron silang death penalty pag ginawa nila yon. Subalit nung mamatay si Jesus, ang sinabi ng salita ng Diyos, kanya pong sinira, giniba ang pader na yon. Kaya ang mga hintil, pwede nang lumapit sa presensya ng Diyos. Ang mga Hudyo, pwede na tayong magkasundo. At yun po ang ginawa ni Jesus. Meron tayong pagkakasundo. Kung meron tayong hindi makasundo, kung meron tayong kaaway, kung meron tayong hindi magandang pakikitungo, ilapit po natin sila kay Jesus. Tulungan natin sila makakilala kay Jesus. Ang pagkakilala kay Jesus ang magbibigay ng kapayapaan sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Siya ang nagbigay ng peace with other people. Ang pangatlong kapayapaang binibigay ni Jesus ay kapayapaan sa ating sarili, sa ating kalooban. Sinasabi sa Pilipos 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipagkaisa kay Kristo Jesus. Kapatid, nababalisa ka ba? Kapatid, nandun ba yung mga alalahanin na bumabagabag sa iyo? Wala kang pang tuition ng iyong mga anak, walang pang gastos sa bahay, wala kang pambayad ng upa, nagkaroon pa ng lockdown, walang trabaho, walang aanihin, marami tayong problema. Pero sa halip na tayo'y magkaroon ng pag-aalala, ilapit po natin sa Panginoon. O kaya naman yung iba masyadong insecure sa figura ng ating ilong, ng ating kalagayan sa pagmumukha, ay kung tayo po'y na kay Jesus, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Kapayapaang hindi maunawaan ng tao, hindi maibibigay ng tao. Ito po ang kapayapaang galing sa Panginoon. Si Jesus ang ating pag-asa. Siya ang magkakapagbibigay sa atin ng magandang pananaw at magandang kinabukasan. Ano man ang ating hinaharap, ano man ang ating kalagayan, ano man ang ating problema, ano man ang ating mga alalahanin, lahat mong ito may tugon si Jesus. Si Jesus po ang ating pag-asa. Bakit? Siya ang haring tagapamahala. Lahat ng ating pangangailangang pisikal, lahat ng ating kalagayan sa ating kapaligiran, kayang ipagkaloob at si Jesus ang siyang tagapamahala. Pangalawa, siya po ang epektibong tagapayo. Ating emotional issue, nararamdaman niya, naiintindihan niya, nakatutulong siya at handa siyang tumulong sa panahon ng pangailangan. Siya ay Diyos, makapangyarihang Diyos na naghahari at kayang magpatigil ng unos, kayang magpatigil ng COVID, kayang magpagaling sa may sakit, kayang magbigay ng ating pangangailangan, kayang magpagaling sa anumang kalagayan sapagkat siya ay Diyos. At siya ang ulirang Ama na merong pagmamahal, kalinga, pagtulong sa atin. At siya ang magbibigay ng gabay at panguna. At panghuli, siya ang saligan ng kapayapaan. Kapayapaan sa Diyos, sa ating kapwa, at maging sa ating buong kalooban. Ako ba'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ako ngayon nandito bilang isang buhay na patutuo ng pag-asang ibinigay ng ating Panginoon. Nasabi ko sa inyo na namatay ang tatay no ako'y 9 years old lamang, gusto ko nang tumigil,
Pero nung makilala ko si Jesus, nagkaroon ng panibagong pag-asa ang aking buhay. At age 16, ako po'y nag-aral sa Bible School. Pagkatapos doon, 21 years old, ako po'y naging pastor ng iglesia sa loob ng maraming taon. At nung age 36, ako po'y naging tagapanguna ng Philippine Council of Evangelical Churches, naging National Bishop ng PCEC. At ilang taon nang nakalilipas, age 58, naging tagapanguna ng pinakamalaking samahan ng lahat ng ebangheliko sa buong mundo, ang World Evangelical Alliance. Halos hindi ako makatapos ng high school, ng elementary, palipat-lipat, nawawala ng pag-asa. Pero nung makilala ko si Jesus, nagkaroon ako ng buhay na pag-asa. Ako po ngayon ay nandito bilang isang patutuo na kung tayo'y na kay Jesus, meron tayong buhay na pag-asa. Lumapit po tayo sa Kanya. Siya ang haring tagapamahala, epektibong tagapayo. Siya ay Diyos, ulirang Ama, saligan ng kapayapaan. Inaayahan ko kayong lumapit kay Jesus. Kung ikaw ay nagugulumihanan, kung ikaw ay nabibigatan, kung ikaw ay walang buhay na pag-asa, si Jesus ang nag-aanyaya. Halina kayo, lumapit kayo sa lahat ng nagugulumihanan, lahat ng nabibigatan, at kayo aking papapagpahingahin. Kung nais mong magkaroon ng kapatawaran ng kasalanan, lumapit ka kay Jesus sapagkat si Jesus ang namatay sa krus, nagbigay ng kanyang kabayaran sa lahat ng ating kasalanan at nagbibigay ngayon ng buhay na walang hanggan. Lumapit tayo sa Kanya. At kung nais mong tanggapin si Jesus, sumunod ka lang sa akin sa panalangin ito, na ito'y galing sa iyong puso. Panginoong Jesus, salamat po na ikaw ang namatay sa krus para sa aking mga kasalanan. Pinagsisisihan ko ang aking kasalanan. At ngayon lumalapit sa iyo para ako'y bigyan ng kapatawaran ng kasalanan at buhay na walang hanggan. Pumasok ka po sa aking buhay at sa iyo ko isinusukot pinagkakatiwala ang aking buhay upang ako'y magkaroon ng kapatawaran ng kasalanan, buhay na walang hanggan, karapatang maging anak mo at magkaroon ng buhay na pag-asa. Sa iyo ko pinagkakatiwala ang aking buhay. Amen. Kung sino man ang sumunod sa akin sa dalangin niyaon, tandaan mo ang araw na ito, binigyan ka ni Jesus ng karapatang maging anak niya. Binigyan ka ni Jesus ng karapatang maging tagapagmana ng kanyang kaharian. Meron kang buhay na pag-asa dahil siya ngayon ang nangunguna sa buhay mo. At sa aking pagtatapos, nais ko ring ipanalangin ang bawat isa sa atin. Na sa ating pananalangin ito, tayo'y kumilala na anuman ang ating pasanin, problema man sa COVID, problema man sa pera, problema man sa kalusugan, problema man sa pamilya, anuman, ilapit natin kay Jesus, siya ang ating pag-asa. Lumapit po tayo sa Kanya. Meron tayong buhay na pag-asa. Meron tayong magandang kinabukasan. Meron tayong maayos na hinaharap. Dahil si Jesus ang ating pag-asa. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumalapit po kami sa iyo. Humihiling na ikaw ang magbigay ng tunay na kalakasan. Ikaw ang bigay ng panibagong magandang pananaw, buhay na pag-asa. Salamat po, Panginoong Jesus, na ikaw ang tunay na haring tagapamahala, epektibong tagapayo, na ikaw ay tunay na Diyos, siya ay Diyos. Ikaw ang ulirang Ama at saligan ng kapayapaan. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyo, lumapit sa iyo, at maranasan ang buhay at patuloy na pag-asa. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po tayo ng ating buhay na Panginoon at mamuhay na merong buhay at palagiang pag-asa. Salamat po. Purihin ang ating Diyos na buhay. God, you would have reached down. One heart
gates and takes away. I'll praise you in the storm, and I will lift my hands that you are who you are. No matter where I am, in every tear I've cried, you hold in your hands. You never left my side, though my heart is torn. I'll praise you in the storm. I stumbled in the way. You heard my cry. Raise me up again. My strength is almost gone. I carry on if I can't find you. As the thunder rolls, I'll barely hear you whisper through the rain. I'm weak, and as your mercy falls, I'll raise my hands and praise the God who gives and takes away. I'll praise you in the storm, and I will lift my hands that you are who you are. No matter where I am, in every tear I've cried, you hold in your hands. You never left my side, though my heart is torn. I'll praise you in the I lift my eyes unto the hills. Where does my help comes from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. I lift my eyes unto the hills. Where does my help comes from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. I lift my eyes unto the hills. Where does my help comes from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. The sun, no matter where I am, in every tear I've cried, you hold in your hands. You never left my side, though my heart is torn. I'll praise you in the storm. I'll praise you in the storm, and I will lift my hands that you are who you are. No matter where I am, and every tear I've cried, you hold in your hands. You never left my side, though my heart is torn. I'll praise you in the storm, though my heart is torn. I'll praise you in the storm.
pagtatapos ng kapag benediction na ito sa Diyos na makagagawa ng higit pa kaysa inyong hinihiling sa Kanya. Higit pa sa inyong pinapangarap dahil sa kapangyarihan sumasaya inyo. Naway lumapan ng karanasan, ibig ng Ama, pagmamahal ng Panginoon sa Kristo, at ang pakikipagkaibigan at pakikisa ng Banal na Espiritu. To God be the glory. In Jesus' name.